Hello mga kabayan, welcome po sa aking reality vlog. This is Annalisa. Ngayong araw po ako'y magbibigay ng aking sariling opinion o reaksyon dito sa mahigit 3 araw na pong video nila ka-business official regarding po ito kay Bong. Na yun nga, walang patumpik-tumpik tayo ngayon. Araw po ng linggo, meron pong dumating na bisita doon. So alam naman po natin na pag linggo ay day off po ng ka-business family. So wala po sila lahat doon, yung mga kagawang po. So nagpapahinga po sila Mr. and Mrs. At dumating po yung meron po silang dumating na bisita doon na hindi inaasahan. Si Nanay Gloria nga po. Salamat na lang tayo sa Diyos kasi dumating po si Bong. Yung unang doon, sabi nga walang taong dinatnan si Nanay doon sa sa labas kasi nga linggo wala sila roon. Mabait talaga si Lord dahil napunta si Bong doon. So what if hindi siya pumunta, diba? So di wala sanang makakausap si Nanay. At wala siyang siguro mag-aantay siya ng matagal kasi sure naman yun nalalabas sila ka-business. Kaya lang hindi natin alam kung anong oras na. So kawawa naman si Nanay Gloria, yun po yung kanyang pangalan. Si Nanay Gloria po ay galing pa ng Cavite. So ang layo, sabi nga niya, alas 4 siya ng madaling araw nagbiyahe. Tapos dumating siya doon, magna 9 o'clock na. Salamat Bong at dumating ka, dinala ka ni Lord sa bahay nila ka-business kasi alam niyang ikaw ang mag-i-entertain sa bisitang unexpected na dumating. So ito mga kabayan, mga ka-business, nakakatuwa si Bong, diba? Kasi yung gesture niya. So nagkwento nga si Nanay doon sa nangyari sa buhay niya. Kwento niya na nahihirapan siya. So matanda na rin, 60 plus na, senior citizen. At na-share niya yung kanyang buhay, mga nangyari sa kanyang pamilya, yung mga asawa niya, na kung ilang beses na siyang nabalo, 3 times, at ngayon meron siyang pang-4 na asawa na may sakit din naman, at hirap na sila sa buhay kasi ngayon naibenta daw niya yung kanilang bahay dahil sa pagkakasakit ng asawa niya ngayon. Dito kay Bong, alam mo yung yung nakikinig talaga siya, mga ka-business. Hinayaan niya muna magsalita si Nanay para mailabas yung kanyang salubin. Tapos kino-comfort siya ni Bong. Napakagaling kasi na si Bong mayroon na siya talagang emosyon na dati ibaliwala lang. Siguro naalala niya yung buhay niya ni Bong nung nandun pa, nung buhay pa yung nanay niya. Kaya sobra makikita mo talaga yung sincerity ni Bong. Kung paano niya kung paano niya damayan, kung paano niya damayan si Nanay Gloria sa kanyang nararamdaman habang nagkukwento doon sa kanyang sitwasyon. Talaga, pag mga senior talaga, ang dami-daming mga problema na katulad niya, syempre hindi na nila kaya magtrabaho. So, at least, kausap naman siya ni Bong at saka umasa si Nanay dahil sabi nga ni Bong pagdating ng sahod niya itutulungan niya ito at pinababalik niya. Harinawa po mabuksan ulit yung tindahan ni Nanay para hindi na siya mamasukan kasi ang gusto nga niya mamasukan siyang taga-hugas ng pinggan, pero ang problema ay walang mag-aalaga sa asawa niya. Ayaw din naman daw alagaan ng mga anak, pero sa kanila na po ang ganong problema. Pero mabuti na rin lang, Nay, at nagkita kayo ni Bong. Ito lang, Nay, mapapanood nyo po ito. Naintindihan ko po yung sitwasyon ninyo. Ganun talaga ang buhay na may maririnig talaga kayo sa mga anak, lalo't may sakit na yung asawa ninyo. Ganun talaga, hayaan nyo na lang, Nay. May paraan naman ang Diyos para tulungan kayo. Katulad yan, nakahiram kayo ng pamasahe at napunta kayo doon sa family ka business at na-meet nyo si Bong. So kung dumating man yung time na matulungan ka ni Bong, mabuksan ulit ang tindahan ninyo, yun na po ang pagyayamanin ninyo ngayon. At hindi na kayo mahihirapan. Palaguin nyo na lang po. God willing, mangyari po ang ganang sitwasyon. So ingat na lang po kayo dyan. So Bong, very good. Ang galing mo. Talagang bumabalik na yung tunay na ikaw kasi sabi nga nila nung nanay mo, yung kumare ng nanay mo, na hindi ka naman dating ganun na parang wala sa sarili or ini-ignore yung realidad kasi nga
sa problema mo. Pero ngayon bumabalik ka na sa dati mo. Good job, Bong. Pagpatuloy mo lang yan. Yung sincerity ng puso mo, nandiyan. Tapos yung marunong kang makinig sa nagsasalita. Maganda yan. At saka nasusundan mo yung niya sinasabi. Nakakapagbigay ka ng sarili mong opinion, sarili mong payo. Ang ganda. Ang sarap lang panuorin ng binabalik-balikan ko yung video mo, Bong. Kasi kakaiba eh. Sino ang mag-aakala na isang taong grasa manunumbalik yung dating kaisipan niya. Dahil nga, siguro dahil na rin dati sa pagkain na nahihirapan kayo ngayon, naalagaan ka na ng maayos na yung buhay mo. So, pagpatuloy mo lang. Good luck sa darating na challenge. So, hindi ko alam sa mga oras na to kung nagawa mo na ba. So, inaantay lang namin kasi 3 days ago na itong video mo bago ko bigyan ng aking sariling komento base sa aking nararamdaman. Dahil natutuwa ako sa naging sitwasyon. Ihinatid mo pa si nanay sa sakayan. Napaka-caring mo sa mga nanay. Hindi mo siya hinayaang umalis mag-isa. Ihinatid mo pa talaga. At ikaw siguro ang nagbayad ng pamasahe kasi nagtanong si nanay kung okay na. Sabi mo, okay na nga. So, salamat doon, Bong, dahil hindi mo pinabayaan si nanay, ihinatid mo pa rin siya. Okay, good job. Mag-ingat ka lagi. Nandyan si Lord para gabayan ka. At yung pag-iisip mo, babalik at babalik lahat yan. So, hinay-hinay lang. Maalala mo lahat ang mga nangyari sa buhay mo at yung talagang tunay na ikaw sa pag-iisip. So, gabayan kayo ni Lord. Thank you po ka-business laging nandyan kayo para kay Bong at saka sa katulad namin na binigyan nyo ng chance na magpahayag ng sarili naming opinion. Salamat po, ganun. Maraming bagay tayong dapat pagpasalamat sa Diyos, maliit man o malaki. Babay po sa inyong lahat. Good luck sa mga solo vlog challenge contenders. God bless po. At by the way, Bong, salamat pala doon sa ibinigay mo kay nanay na 2,000. Hindi siya na zero. So, mayroon siyang maibabayad doon sa iniram niyang pera para makarating dyan sa inyo. Tsaka, may dadagdag na rin sa pagkain nila. Malaking tulong na yun, malaking bagay yung para kay nanay. Siguro kung nagkataon na nga na may sweldo na kayo, mas malaki pa may bibigay mo. But anyway, babalik naman siya. So, salamat sa ibong, sa kabutihan ng iyong puso. Ingat ka lagi.